panahon sa paanan ng bundok Pulantubi, may isang maliit na baryo na tinatawag na Gumamela. Payapa ang buhay ng mga tao noon. Masisipag, matulungin at higit sa lahat marangal. Sa bawat ani ng palay, nagtitipon sila sa gitna ng nayon upang magpasalamat sa mga diwata ng lupa at ulan. Ngunit sa baryong iyon, may isang lalaking kakaiba ang pangalan. Siya ay si Cardo. Kilala siya sa pagiging madiskarte, ngunit may ugaling hindi kanais-nais. Hindi siya marunong magbayad ng utang. Sa umpisa, maliit lang ang kanyang mga hinihiram. Isang salop ng bigas, isang pirasong isda, at kaunting asin. Babawi ako kapag umani na ako. Lagi niyang sabi habang nakangiti. Mabait naman ang mga tao kaya't pinagkakatiwalaan siya. Ngunit dumating ang panahon na napuno ang bawat bahay ng pangalang Cardo. Lahat ay may utang siya at ni isa wala pa siyang nababayaran. Isang araw, lumapit siya kay Aling Sima, ang matandang babae na kilala sa baryo bilang tagapangalaga ng mga lumang kasulatan at panalangin. Siya raw ang huling nakakaalam ng mga lihim ng mga diwata sa bundok. Aling Sima, sabi ni Cardo, paabutin niyo po ako ng 3 sakong bigas. Babayaran ko kapag nakabenta na ako ng kalabaw. Ngunit tumitig lang ang matanda sa kanya. Cardo, anya, ang salitang utang ay hindi basta-basta. Ang bawat pangakong hindi natutupad ay nagiging bigat sa kaluluwa. Baka isang araw, hindi lang pera ang mawala sa iyo, kundi ang dangal mo. Ngunit natawa lang si Cardo. Ay naku Inang Sima, puro pamahiin. Sa panahon ngayon pera ang kailangan, hindi dasal. Sa huling pagkakataon, nagbigay pa rin siya ng bigas, ngunit may babala. Kung hindi mo ito babayaran bago purnima ang gabi ng bilog na buwan, ang salitang utang ay magiging sumpa sa pangalan mo. Lumipas ang mga linggo, ang bukid ni Cardo ay natuyo. Ang kanyang kalabaw ay nagkasakit at ang mga taong dating nagtiwala sa kanya ay nagsimulang umiwas. Sa bawat tawag sa kanyang pangalan, tila may bigat na nakadikit. Si Cardo hindi marunong magbayad. Si Cardo niloko na naman si Aling Pina. Hanggang isang gabi, dumating ang purnima. Ang buwan ay bilog na bilog at ang ilaw nito'y tumatama sa bubong ni Cardo. Nagising siya sa kakaibang ingay mula sa labas. Tila mga bulungan ng hangin, mga tinig na pamilyar. Paglabas niya, nakita niya ang mga taong pinagkakautangan niya, ngunit kakaiba. Mapuputla sila at ang kanilang mga mata ay tila walang laman. Isa-isang lumapit sa kanya, hawak ang mga palad na parang humihingi ng kapalit. Bayaran mo na kami, Cardo, ang bigas, ang isda, ang tiwala. Kinilabutan siya. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Aling Sima. Ngunit nang dumating siya roon, ang matanda ay nakatayo sa harap ng apoy. May hawak na lumang aklat. Hindi mo sinunod ang iyong pangako, sabi ng matanda. Kaya mula ngayon, ang utang ay magiging kasangkapan ng sumpa. Tinangka ni Cardo na lumapit, ngunit bigla siyang napaluhod. Mula sa kanyang bibig ay lumabas sa mga salita, tila may sariling buhay. Utang, utang, utang. Paulit-ulit hanggang sa bumalot ito sa hangin. Sa isang iglap, nawala siya. Wala ni Nino ang naiwan. Ang naiwan lamang ay ang isang pirasong perganimo na may nakasulat. Ang hindi marunong tumupad sa pangako, sa utang man o sa dangal, ay mabubuhay ng walang kapayapaan. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa kakaibang pangyayari. Sa bawat bahay, may naririnig na mahinang bulong tuwing gabi. Bayaran mo ako. Utang. May ilan na biglang nagising sa gitna ng gabi, may malamig na hangin na dumadaan sa kanilang dibdib, at sa ilalim ng kanilang kama ay may bakas ng yapak, parang kay Cardo.
Mula noon, sinasabing ang kaluluwa ni Cardo ay hindi matahimik. Tuwing gabi ng bilog na buwan, siya raw ay nag-iikot sa mga tahanan ng mga taong may hindi pa nababayarang utang. Hindi lamang pera, kundi pangako, respeto at kabutihan. Kapag narinig mo raw sa gabi ang salitang utang na tila bulong ng hangin, huwag mong balewalain. Iyon daw ang paalala ni Cardo na ang bawat pangakong hindi tinutupad ay may kabayaran. Lumipas ang mga taon at ang baryo ng Gumamela ay tuluyang nawala sa mapa. Ngunit may mga naninirahan sa paanan ng bundok, pulang tubig na nagsasabing minsan, sa tuwing mababayaran sa palengke o mangungutang sa tindahan, maririnig nila ang isang tinig mula sa likuran. Bayaran mo muna bago ka muling manghiram. At kapag tumingin ka raw, walang tao. Ngunit may isang aninong dumadaan, dala ang amoy ng tuyong palay at abo ng bigas. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang kwento ni Cardo hanggang sa umabot ito sa mga karatig bayan. Ang mga bata ay tinuturuan ng kanilang mga magulang na huwag magpaliban ng bayan, huwag mangako ng hindi sigurado. Dahil kapag lumaki kang katulad ni Cardo, sabi nila, uutangin mo rin ang magiging kapayapaan ng iyong kaluluwa. At doon nagsimula ang salitang utang na loob. Ayon sa mga matatanda, ang loob ay kaluluwa. Kaya kapag may ginawang mabuti sa iyo ang isang tao, may bahagi ng kaluluwa mong nakatali sa kanya bilang pasasalamat. Isang uri ng utang na hindi kailangang bayaran ng pera, kundi kabutihan.